May mga gabi talaga na kahit anong pilit mong pumikit, hindi ka dalawin ng antok. Parang may kung anong bumubulong sa dilim, humihila sa'yo para magbalik sa mga alaala, mga alaalang pilit mo nang nililimot. Ganito ang pakiramdam ko ng gabing iyon habang nakatitig sa kisam ng inuupahan kong maliit na kwarto sa Maynila. Basang-basa ng pawis ang aking likod, hindi dahil sa init kundi dahil sa bigat ng alaala. At sa katahimikan ng gabi, narinig ko ang malambing ngunit malamig na tinig ng aking lola, "Bumalik ka na rito, apo." Naghihintay kami. Ako si Marco, 23 taong gulang. Galing ako sa isang liblib na baryo sa Antique. Lumaki akong walang magulang, sina lolo at lola ang tumayong magulang ko mula pagkabata. Ang sabi ng mga kapitbahay, sinumpa raw ang aming pamilya. Sawi sa pag-ibig, salat sa yaman, at laging may sinasapitan. Bata pa lang ako, ramdam ko nang may pagkakaibang hindi ko maipaliwanag sa loob ng bahay nila lolo at lola. Pero dahil doon ako lumaki, naging normal na lang sa akin ang kakaibang katahimikan ng kanilang bahay, ang palaging nakasaradong bintana, kahit tirik na tirik ang araw, at ang kakaibang amoy ng mga halamang nakasabit sa bawat sulok ng aming tahanan. Nang makaipon ako ng sapat na pera mula sa pagtatrabaho bilang isang service crew sa lungsod, sinikap kong kalimutan ang lahat. Umalis ako sa probinsya para magsimula ng panibagong buhay. Pero kahit anong gawin ko, parang may humahabol pa rin sa akin. May mga gabing nananaginip ako ng putol-putol na katawan ng hayop. May mga araw na pag-uwi ko, may mga bakas ng kuko sa pintuan ng kwarto ko, kahit alam kong ako lang ang may susi. Pinaliwala ko ang lahat, sinabing baka stress lang. Hanggang sa dumating ang isang tawag, tumawag ang kapitbahay namin sa Antique, si Mang Erning. Na-stroke daw si Lolo. At si Lola, hindi na raw lumalabas ng bahay. Ayoko sanang bumalik, pero may kung anong bumubulong sa akin na kailangan ko silang makita. At sa totoo lang, kahit papano, may bahagi pa rin ng puso kong umaasang baka masagot na rin ang mga tanong ko tungkol sa aking pagkatao at sa mga misteryong bumabalot sa aming pamilya. Bago ako bumiyahe pa uwi, tinawagan ko muna ang matalik kong kaibigang si Eli. Siya lang ang nakakaalam ng ilang bahagi ng buhay ko sa probinsya. "Babalik ka na talaga roon?" tanong niya habang kumakain kami sa karinderya malapit sa terminal. Sagot ko, baka ito na ang huling pagkakataon ko na makita si Lolo. Saka parang may kailangan akong malaman. Napatingin si Eli sa akin, seryoso. "Marco, mag-ingat ka roon. Iba ang pakiramdam ko. Iba ang gabi sa probinsya nyo." Nagkibit balikat na lang ako. Sanay na ako sa mga babala ni Eli. Mula pa noon, mahilig siyang makaramdam ng kung ano-anong malamig na hangin o masamang enerhiya. Pero sa likod ng pagiging medyo praning niya, siya rin ang tanging taong nakapagpapagaan ng pakiramdam ko. Tumawa siya bigla, pinilit gawing magaan ang usapan. "Sabihan mo ako kung makita mo ulit yung kwarto ng lolo mo na may mga palamuting buto ng hayop, ha?" sabay tawa. Tumawa rin ako, pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung matatawa pa rin ako kapag nakita ko ulit ang mga yon. Pagkarating ko sa amin, agad akong sinalubong ng malamig na simoy ng hangin. Hindi na ako nag-abalang magsuot ng jacket. Ang hangin na yon ay pamilyar, hindi lang basta simoy ng hangin sa bukid. May kasama itong amoy na mahirap ipaliwanag. Amoy lupa, amoy luma, amoy dugo. Ang bahay nila lolo at lola ay ganon pa rin. Madilim. Tahimik. Parang walang tao. Kumalabog ang dibdib ko nang marinig ko ang pagkatok ko sa lumang pintuan. 1 minuto. 2. Walang sumasagot. Nang akmang aalis na ako, biglang bumukas ang pinto. At ang bumungad sa akin ay si Lola, pero hindi ang Lola na natatandaan ko. Mas payat siya ngayon, halos butot balat, at ang mga mata niya dilat na dilat, tila laging gising. "Marco," bulong niya, sabay hapit sa akin ng yakap. "Apo ko. Buti bumalik ka." Hindi ko mapigilang mapaluha. Kahit gaano pa kabigat ang loob ko, parte pa rin ng puso ko ang matagal nang nauuhaw sa yakap na yon. Ngunit habang nakayakap ako sa kanya, napansin kong ang mga kuko niya ay tila mas mahaba kaysa dati. At sa bawat dampi ng kanyang kamay sa likod ko, parang may nararamdaman akong maliliit na galos. Pumasok ako sa bahay at parang lumundag pabalik ang alaala.
Nandoon pa rin ang lumang altar na may kandilang kulay itim at pula. Nandoon pa rin ang mga halamang hindi ko alam kung anong uri. At sa isang sulok, nakaupo si Lolo, nakatingin sa akin, pero hindi nagsasalita. Parang estatwa. Para siyang hindi tao. Hindi na siya halos nakakakilala, bulong ni Lola habang inihahatid ako sa dating kwarto ko. Pero gabi-gabi, tinatawag pa rin ang pangalan mo. Sabi niya may babala raw siya sa'yo. Nagpakawala ako ng maikling tawa. Anong klaseng babala, tanong ko. Ngunit hindi sumagot si Lola. Pinagbuksan niya lang ako ng kwarto at biglang lumamig ang paligid. Parang may pumasok na malamig na hangin sa likod niya. Pagpasok ko, agad kong nakita ang mga lumang gamit ko, nandoon pa rin. Pero may bago. Sa ilalim ng kama, may maliit na kahongyari sa kahoy. At sa ibabaw nito, may sulat na ang tinta ay tila dugo, dali mong bubuksan hanggang iyay naalala Benny, tunay mong pagkatao. Napaupo ako sa kama, hawak ang sulat, at parang sumikip ang mundo ko. Sa paglingon ko, wala na si Lola sa pinto. At sa likod ng bintana, may aninong dumaan, mabilis, hindi maaninag. Hindi hayop, hindi tao. Nagring ang cellphone ko. Si Ellie. Uy, Marco, okay ka lang ba? Kanina pa ako hindi mapakali. May panaginip ako, pare. Nasa loob ka raw ng kuweba, tapos may mga matang nakatingin sa'yo. May bumulong sa akin. Hindi siya dapat bumalik. Hindi ako nakasagot. Napatitig lang ako sa kahon. At sa bawat tibok ng puso ko, tila may isang boses sa loob ng utak ko na paulit-ulit na sinasabi, alam mo na kung sino ka. At oras na para maalala mo. Bago ako makasagot kay Ellie, biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Kasabay nito, isang mahabang ungol ang narinig ko mula sa labas ng bintana. Mabagal. Malalim. Hindi tao. Hindi hayop. At naramdaman kong may nakatitig sa akin mula sa dilim. Nagising ako kinabukasan na para bang binangungot. Pero hindi ko alam kung bangungot ba talaga o alaala. Basa ang aking damit sa pawis, at ang kahon na nakita ko kagabi ay nandoon pa rin sa ilalim ng kama. Hindi ko pa rin binubuksan. Bumaba ako para kumain ng almusal, at nadatnan ko si Lola na tahimik na naghihiwa ng mga ugat ng halamang hindi ko pa rin kilala. Walang usapan. Wala ring tunog mula kay Lolo na nakaupo sa silyang kawayan, nakatingin lang sa kawalan habang ginuguhit ng laway ang gilid ng kanyang bibig. Hindi na siya ang lolo kong kilala ko, mahigpit, matalas ang paningin, at malakas ang tinig. Ngayon, isa na lang siyang aninong tao. Kamusta ang tulog mo? Tanong ni Lola na halos pabulong. Parang hindi ako natulog, sagot ko. Lola, ano ba talaga yung kahon na nasa ilalim ng kama ko? Napahinto siya sa paghiwa. Tumingin siya sa akin, pero hindi agad sumagot. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang pendant. Parang kwintas ito, may bilog na bato sa gitna, kulay itim, pero kung titigan mo ng maigi, para itong may gumagalaw sa loob. Para bang may usok na umiikot sa kaloob-looban nito. Kilala mo ba ito? Tanong niya. Umiling ako. Pero may kung anong kilabot ang gumapang sa batok ko habang tinititigan ko yon. Ito ang iniwan ng nanay mo bago siya nawala, bulong ni Lola. At yan din ang parehong mutya na hinahanap ng mga nilalang na minsan nang sinubukang pasukin ang bahay na ito. Parang nabingi ako saglit sa sinabi niyang nanay mo. Hindi ko kailanman nakilala ang tunay kong mga magulang. Ang sabi ng mga kapitbahay, namatay na raw sila sa isang aksidente sa ilog. Pero ngayon, biglang binabanggit ni Lola na nawala siya, hindi namatay. Lola, buhay pa ba si nanay? Tanong ko, nanginginig ang tinig. Hindi ko alam, sagot niya, sabay hawak sa aking kamay. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi siya kinuha ng aksidente. May kumuha sa kanya at baka sinusundan ka na rin ngayon. Hindi ko na napigilan ang galit at kalituhan. Tumayo ako, humarap sa kanya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Buong buhay ko, akala ko patay na sila. Lahat kayo nagsinungaling. Napayuko si Lola. Pinrotektahan ka lang namin, Marco. Pero ngayon, hindi na sapat ang mga dasal o halamang gamot. Malapit nang bumalik ang nilalang na matagal na naming pinipigilan. Bago pa ako makasagot, may kumatok sa pinto.
Mahinang katok 3 beses lang. Nang binuksan ni Lola ang pinto, isang matandang lalaking nakasuot ng kupas na barong at may dalang baston ang bumungad. Matangos ang ilong, maputi ang buhok, pero malalim ang mga mata, parang hindi tao. Parang tagalabas ng mundong ito. Apo, wika ng matanda sabay tango sa akin. Ako si Mang Apong. Albularyo ako sa kabilang baryo. Pinatawag ako ng mga ninuno mo. Anong ninuno? Tanong ko, halos natawa sa sarili. Wala naman akong ibang pamilya. Hindi mo sila kilala, sagot niya, pero alam nila kung sino ka. Dinala kami ni Mang Apong sa likod ng bahay, sa ilalim ng punong santol na luma na't halos magiba na. Doon niya inilatag ang isang piraso ng tela, at ipinakita ang laman ng kanyang sako, mga buto ng hayop, banga na may langis, at mga lumang aklat na isinulat sa lumang baybayin. Ang pamilya mo, paliwanag ni Mang Apong, ay lahi ng mga bantay lihim, mga tagapag-ingat ng mutyang ito. Inilabas niya ang pendant na nakita ko kanina mula sa maliit na kahon. Ito ang mutya ng dilim. Hindi ito kayang taglay ng kahit sino. Pero ikaw ang pinili. Umiling ako. Hindi ako tagapag-ingat. Isa lang akong taong gustong mamuhay ng normal. Ayokong masangkot sa kahit anong engkanto o aswang. Pero hindi mo na yan maiiwasan, Marco, singit ni Lola. Sa gabi ng ika-23 kaarawan mo, bubukas ang daan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nililim. At ang mutya makikita ng totoong may-ari nito. May-ari, bulalas ko. Akala ko ba sa pamilya natin to? Hindi lahat ng kwento ay tungkol sa mga bayani, apo, wika ni Mang Apong. Minsan, ang tagapag-ingat ay hindi pinanganak para magligtas, minsan, ipinanganak siyang tulay ng kadiliman. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako palayo, pabalik sa bahay. Nanginginig ang katawan ko. Kung totoo man lahat ng ito, anong silbi pa ng normal na buhay na pinagsikapan ko? Ang liwanag na inaasam ko sa lungsod ay pinalitan ng mas masalimuot na dilim dito. Pagbalik ko sa kwarto, nakita kong bukas na ang kahon na kanina pa hindi ko pinapansin. Sa loob nito, may lumang papel na parang sulat. Hindi tinta ang ginamit kundi tila dugo. At ang sulat ay nakasulat sa lumang baybayin, pero unti-unti, parang may kapangyarihan itong isinalin sa wikang naintindihan ko. Marco, anak ko, kung nababasa mo ito, malamang ay dumating na ang panahon. Hindi ako namatay sa aksidente. Kinailangan kong iwan kayo upang itago ang mutya. Pinagpapasahan ito ng ating angkan, pero may sumira sa panata, at isa sa atin ang ipinagbili ang sekreto. Bantayan mo ang paligid. Hindi lahat ng mukhang tao ay kaibigan. Magkita tayo kung makatawid ka sa gabi ng pagtawid. Lumamig ang paligid. Kasabay ng pagbasa ko, may biglang sumirit na hangin mula sa kisame. Napatingin ako sa bintana. At doon ko siya nakita, isang nilalang na tila hindi mula sa mundong ito. Mahaba ang buhok pero hindi babae. Maitim ang balat, matay pula, at ang kanyang katawan ay parang isda, may kaliskis at palikpik sa likod. Isang syokoy. Huwag kang matakot, Marco, wika niya, habang bumubulong ang kanyang tinig sa loob mismo ng aking isip. Ako ang tagabantay ng mutya noong ito'y itinapon sa ilalim ng dagat. Naghihintay lang ako ng tamang oras para ibalik ito sa may karapatan. Napaatras ako pero hindi ko maramdaman ang takot, kundi isang matinding pagkausisa. Anong gusto mo sakin? Hindi kita ginugulo, sagot niya. Binabantayan kita. Dahil may isang nilalang na hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang mutya. At siya ay dati mong kamag-anak. Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, iniwan niya ang isang bagay sa sahig bago siya tuluyang naglaho, isang kabibe, kulay ginto, at sa loob nito ay isang maliit na piraso ng itim na bato. Pareho ito ng nasa pendant. At bago siya tuluyang mawala sa dilim, narinig ko ang huling bulong, piliin mong lumaban, Marco. Dahil kung hindi ikaw ang pipili sa kapalaran mo, siya ang pipili kung paano ka matatapos. Naiwan akong mag-isa sa kwarto, hawak ang kabibe, habang sa labas ay unti-unting bumababa ang araw. Sa likod ng bundok, may gumagalaw, isang aninong papalapit, kasabay ng malamig at mabigat na hangin. At sa ilalim ng aking balat, may kakaibang init na nagsisimulang magising. Hindi ako makagalaw.
Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, hawak-hawak ang kabibe na iniwan ng Shokoy, habang tila may apoy na unti-unting pumipigla sa ilalim ng aking balat. Para akong sinisilaban mula sa loob, pero hindi ito sakit na pisikal. Mas masakit ito sa puso. Parang bumabalik lahat ng sugat ng nakaraan, mga tanong na hindi kailanman sinagot, mga damdaming matagal nang nilibing pero ngayoy muling binuhay. Bakit ako? Bakit ako pa ang pinili ng kapalaran na magdala ng mutya? Hindi ko naman hiningi ito. Hindi ko naman ginustong mapabilang sa mundo ng mga nilalang na dapat sana'y nasa kwento lang ng matatanda. Isa lang akong anak ng pagkawala, ng katahimikan, ng kawalan. Ang nanay ko, buhay pa ba talaga siya? Kung buhay siya, bakit hindi man lang siya nagparamdam? Bakit niya ako iniwan? Bigla akong napayuko, hindi ko na napigilan ang bigat ng lahat. Naramdaman kong unti-unting namumuo ang luha sa aking mga mata. Hinayaan ko lang. Walang ibang makakaintindi. Lahat ng pinanghawakan kong totoo, unti-unti nang nawawasak. Maya-maya'y narinig kong bumukas ang pintuan. Si Lola. Marco, mahinang tawag niya. May dumating sa labas. Isang matanda. Hindi ko siya kilala. Tumayo ako, pinunasan ang mukha at lumabas. Sa tapat ng bahay, may isang matandang babaeng nakatayo, nakasuot ng pulang saya, may puting belo sa ulo, at bitbit ang bastong gawa sa kawayan. Tila isa siyang matandang manang, pero may kakaibang lakas sa mga mata niyang singkit at tila nanunuot sa loob ng kaluluwa. Ako si Aling Sela, sabi niya. Isa akong tagapagbantay sa hangganan ng mundo ng tao at ng mga nililim. Narinig ko ang pag-iyak ng mutya kagabi. At alam kong ginigising ka na ng tadhana. Tumingin siya diretsyo sa akin. Hindi ka pa handa. Pero wala ng panahon. Napatingin ako kay Lola. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, waring alam na niya ang lahat. Si Aling Sela ay nagsimulang maglakad paikot sa bahay namin, saka tumigil sa may silong. Dito sila unang pumasok, noon, wika niya. Isang gabi, habang natutulog ang iyong ama. Hinanap nila ang mutya, pero hindi nila ito nakita. Dahil ang nanay mo, itinago ito sa ilalim ng balat ng sanggol. Sa loob mo. Hindi ako agad nakasagot. Nakaramdam ako ng biglang paninikip ng dibdib, parang may matagal nang nakabaon sa loob ko na unti-unti nang bumabangon. Ano nang ibig mong sabihin, tanong ko. Inilagay niya ang hating kapangyarihan sa iyo. Dahil alam niyang ikaw lang ang makapipigil sa nilalang na minsan nang nagwasak sa ating angkan. Sabay sa kanyang salita, biglang umihip ang malakas na hangin. Mula sa likuran ng bahay, may narinig kaming kaluskos, mga yabag na tila pawikan sa damuhan. Lumapit kami ni Lola sa likod bahay. Nandoon, wasak ang mga paso ng halaman, at ang mga halamang palumpong ay may kakaibang bakas, mahahabang kuko na tila kumaladkad sa lupa. Dumating na sila, bulong ni Aling Sela. Mga anino ng nililim. Hindi pa sila makapasok ng buo, pero sinusubukan na nilang hanapin ang pinto. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Binabantayan ko ang paligid habang si Lola at si Mang Apong ay gumuhit ng mga simbolo sa mga pader, at si Aling Sela ay nagsindi ng usok na amoy insenso't damong ligaw. Tumayo ako sa tapat ng bintana, hawak pa rin ang kabibe, habang sinusubukan kong pigilan ang lahat ng ingay sa isip ko. Pero kahit paanong pilit kong kumalma, hindi ko maitago ang katotohanan, natatakot ako. Takot ako hindi lang sa mga anino sa labas, kundi sa kung sino ako sa loob. Baka totoo nga ang sinabi ni Mang Apong na minsan, ang tagapag-ingat ay hindi bayani, kundi tulay ng dilim. Pagkalipas ng ilang oras, naramdaman ko ang kakaibang lamig na dumaan sa silid ko. Tumayo ako at lumapit sa bintana. At doon ko sila nakita. Mga nilalang na animoy usok, hugis tao, may mga mata na kulay apoy. Nakapaligid sila sa bahay, nakatingala, nakangisi. Hindi sila kumikibo, pero alam mong may iniisip silang masama. Biglang kumislap ang pendant sa aking bulsa. Nagliyab ito kahit wala namang apoy. Pinilit kong hawakan, pero mainit. At sa mismong sandaling iyon, may boses na nagsalita mula sa kadiliman ng silid, huwag kang matakot sa dilim, Marco. Matagal na itong bahagi mo. Napalingon ako. Wala namang tao. Pero sa salamin ng kabinet, nakita ko ang refleksyon ko, ngunit iba.
Mas matalim ang mga mata, mas maputla ang balat. Para bang ako, pero hindi ako. Hindi ka nila sinabihan ng totoo, bulong ng refleksyon. Ang tunay mong kapangyarihan ay hindi para lang protektahan. Nasa dugo mo ang tukso. At kapag dumating ang tamang oras, pipiliin mo rin kung anong panig ang papanigan mo. Napaatras ako, kinusot ang mga mata. Pagtingin ko ulit sa salamin, normal na ang lahat. Pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi na nawala. Kinabukasan, pinatawag ako ni Mang Apong at Aling Sela. Kailangan mo nang magsanay, sabi nila. Kailangan mong matutong pigilan ang lakas ng mutya sa loob mo. Dahil kung hindi mo ito masusupil, baka ikaw pa ang maging dahilan ng pagbagsak ng mga mortal. Sa ilalim ng punong santol, tinuruan nila akong gumamit ng mga lumang dasal, mga salitang hindi ko kailanman narinig pero tila pamilyar sa aking dila. Tinuruan nila akong gumamit ng anting-anting at humawak ng buntot pagi. Habang nag-ensayo ako, mas lalo kong nararamdaman ang pagbukas ng kung anong puwersa sa loob ko, isang uri ng enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Minsan, nagliliyab ang paligid ko kahit wala akong ginagawa. Minsan, bigla na lang nagkakabasag-basag ang mga palayok sa paligid. Natatakot ako sa sarili ko, sabi ko kay Aling Sela minsan habang nagpapahinga kami. Paano kung tama kayo? Paano kung ako nga ang tulay ng dilim? Umiti siya pero malungkot. Ang kadiliman ay hindi kaaway kung alam mong paano ito gamitin. Ang tunay na panganib ay kung tatakbuhan mo ang sarili mo. Lumipas ang mga araw na puno ng tahimik na pag-aalala. Sa gabi, bumabalik ang mga nilalang, minsan, nasa bubong sila. Minsan, may kumakaluskos sa ilalim ng bahay. Minsan, may tinig akong naririnig na sumisigaw sa kagubatan, ibalik mo ang mutya. At isang gabi, habang binabantayan ko ang silong ng bahay, biglang dumating si Ellie. Sigaw niya. Sinundan ako ng kung anong nilalang. Basang-basa siya sa pawis, gasgas ang braso, at may hiwa sa binti. Hinila ko siya papasok. Paano mo nahanap to? Hindi mo naman alam ang direksyon papunta rito. Hindi ko rin alam, sagot niya. Para bang may tinig na nagsabi sa akin kung saan ako liliko. Tapos nakita ko ang bahay na to. At may humahabol sa akin malaking nilalang, pulang mata, at may mahabang dila. Nagkatinginan kami ni Lola. Nakita na nila ang kaibigan mo, sabi niya. At kapag hindi mo siya naipagtanggol, siya ang unang kukunin nila. Napatingin ako kay Ellie. Nanginginig siya, takot na takot. Ako na lang ang inaasahan niya. At sa paningin ko, nakita kong may bakas ng anino sa kanyang batok, parang marka. At doon ko naisip, hindi ko na ito laban lang. Kasama na rito ang mga taong mahal ko. At kung hindi ko pipiliing tumayo sa panig ng liwanag, baka isa-isang mawala ang lahat ng meron ako. Pero ang tanong, handa na ba akong mawalan muli? O kaya ko nang lumaban, kahit alam kong madilim din ang ugat ko? At sa labas ng bahay, isang matinis na tawa ang sumambulat, tila mula sa isang babaeng nilalang na matagal nang hindi nabubuhay sa ilalim ng araw. Hindi pa man kami nakakabangon sa kaba ng nakaraang gabi, muli na namang umaligid ang malamig at mabigat na hangin sa paligid ng bahay nila Lolo at Lola. Parang may humihina sa dilim, hindi mo man sila nakikita, pero ramdam mo na nandoon sila. Nanonood. Naghihintay. Hindi ako makatulog. Kahit nakahiga na ako sa banig, para akong binabantayan ng libo-libong matang hindi ko mahanap ang pinanggagalingan. Si Ellie, nakatulog sa sahig sa tabi ko, pero napapansin kong panay ang pihit niya. Pinapawisan siya kahit malamig ang gabi. Para bang may bangungot siyang hindi niya kayang takasan. Bigla siyang napabalikwas. Pare, hinal niya, nasa panaginip ko ulit yung nilalang. Nasa harap ko. Humahawak sa lig ko. Sabi niya, ikaw raw ang dahilan kung bakit ako mamamatay. Nanlamig ako sa narinig. Wala akong maisagot. Paano mo naman ipapaliwanag sa kaibigan mong ang mundong ginagalawan ninyo ay unti-unting bumabaluktot at ang mga halimaw sa ilalim ng kama ay totoo pala? Niyakap ko ang kabibe. Sa bawat dampi nito sa palad ko, may nararamdaman akong init, ngunit hindi ito sapat para tanggalin ang takot sa dibdib ko. Kinabukasan, napagpasyahan naming lumabas ni Ellie sa gubat sa likod ng bahay. Ayon kay Aling Sela, may lugar doon kung saan maninipis ang harang ng dalawang mundo.
Kung gusto naming maging handa, kailangan naming hanapin ang lugar na yon. Doon raw mas lumalakas ang mutya. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa paligid. Walang huni ng ibon. Wala ring simoy ng hangin. Para bang ang buong gubat ay naghihintay ng kung anong hindi maganda. Hindi ko alam kung tama to, Marco, bulong ni Ellie habang sinusundan ang mga yapak ko. Pero kahit takot ako, hindi ko kayang iwan ka. Napahinto ako. Tiningnan ko siya. May takot sa mga mata niya, pero may tapang din, yung klaseng tapang na ipinapakita lang kapag may taong pinipiling tumayo para sa kaibigan, kahit nalulunod na siya sa takot. Nagpapasalamat ako, pare, sabi ko. Pero kapag naramdaman mong hindi mo na kaya, huwag mo nang ipilit. Umiling siya. Hindi ganun ang pagkakaibigan. Nagpatuloy kami sa paglalakad, hanggang sa marating namin ang isang maliit na clearing, nasa gitna nito ang isang matandang punong balete na tila lumuluha ng itim na dagta. Sa paligid, may mga bato na parang inilagay ng kamay, may hugis at ayos na tila altar. Dito iyon, bulong ni Aling Sela na sumunod pala sa amin, tahimik at parang multo. Dito mo masusubok kung hanggang saan ang kaya mong buhatin. Lumuhod ako sa harap ng punong balete. Hawak ko ang kabibe at sa utos ni Aling Sela, ipinikit ko ang mga mata. Tumahimik ang lahat. Wala akong marinig kundi ang tibok ng puso ko. At doon, sa kadiliman ng isip ko, may boses na muling lumitaw. Nasa iyo ang kapangyarihan pero hindi mo alam kung paano ito gamitin. Hindi mo alam kung sino ka talaga, Marco. Tila may kamay na dumapo sa balikat ko. Mabigat. Malamig. Sa panaginip man o hindi, naramdaman kong may aninong lumalapit. Pagdilat ko ng mata, wala na ako sa clearing. Nasa isang lugar akong puno ng ulap, madilim, at sa gitna nito'y may isang nilalang. Mataas, nakabalabal, may mga matang kulay dugo. Ang bibig nito'y punong-puno ng ipin, parang hindi kailanman nagsara. Hindi siya gumagalaw, pero nararamdaman kong siya ang pinuno ng lahat ng mga nililim. Wala kang takas, sabi nito, direkta sa puso ko. Ang dugo mo'y hinog na. At sa huli, ikaw rin ang hihigop ng liwanag. Biglang nagliyab ang paligid. Napasigaw ako. At sa sigaw kong yon, bumalik ako sa realidad. Nakahiga na ako sa lupa, hinihingal. Si Ellie, nakaluhod sa tabi ko. Si Aling Sela, hawak-hawak ang mga halamang gamot, pinupuna sa noo ko. Tinawag ka niya, sabi ni Aling Sela. Ang hari ng mga lilim. Alam na niya nagising ka na. Nagsimula nang lumala ang mga nangyayari pagkatapos ng araw na yon. Sa gabi, may mga alagang hayop na nawawala. Ang mga puno sa paligid ng bahay ay tila unti-unting namamatay. Ang mga panaginip namin ni Ellie, parehong may mga aninong sumusubok pumasok sa mga alaala namin. Sa isang pagkakataon, habang naghahapunan kami, biglang nagsindi ng apoy ang kalan nang wala namang sinindihan si Lola. Napaatras kami. Si Mang Apong, walang inik, tinitigan lang ang apoy, saka binigkas ang isang dasal sa wikang hindi ko alam. Hindi na sila takot sa liwanag, sabi niya pagkatapos. At kapag pumasok na sila sa loob ng bahay, huli na ang lahat. Dahil doon, mas lalo kaming naghanda. Tinuruan ako ni Mang Apong kung paano gumuhit ng pananggalang gamit ang dugo at langis. Si Ellie, kahit hindi niya sinasabing takot siya, ramdam ko ang pangamba sa bawat galaw niya. Pinipilit niyang magpakatatag para sa akin. Pero sa bawat gabi na lumilipas, lumalalim din ang pilat sa kanya. Minsan, nagtanong siya habang binabantayan namin ang paligid. Marco, sa lahat ng to sa dami ng bigat na dala mo, may parte bang gusto mong tumakbo na lang? Matagal akong natahimik bago ako sumagot. Sabi ko, araw-araw. Gusto kong takasan to, gusto ko lang maging normal. Pero tuwing naiisip kong may mawawala sakin ulit, ikaw, sila Lola, mas natatakot akong hindi lumaban. Nakangiti siyang malungkot. Mabigat yan, pare. Pero nandito lang ako kahit hanggang sa huli. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang lakas ng mutya. Sa bawat paghawak ko rito, parang may boses akong naririnig, mga paalala, mga piraso ng alaala ng ina kong hindi ko na maalala, ng mga pangakong binitawan ng mga ninuno ko. Hindi lang pala ako basta tagapag-ingat.
Isa pala akong sulo, ilaw na dapat ipanliwanag sa panahon ng pinakamatinding dilim. Isang gabi, habang umiihi ako sa likod ng bahay, may narinig akong matinis na halakhak sa tabi ng punong mangga. Tumingin ako. May babae, hubad, maputla, mahaba ang buhok, at nakaupo sa sanga, nakatingin sa akin. Iahastu. Marco, tawag niya. Alam ko kung nasaan ang nanay mo. Tumigil ang mundo ko. Ano nang sabi mo? Ngumisi siya. Isang gabi na lang isa lang. Ipakita mo sa akin ang mutya at sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Buhay pa siya, Marco. Pero hindi siya ang inaakala mong ina. Bigla siyang nawala. Isang iglap lang. Wala man lang pagaspas o anino. Pero naiwan sa akin ang boses niya, tumatago sa utak ko. Pagbalik ko sa loob ng bahay, namutla ako. Hindi ko masabi kay Ellie. Hindi ko rin masabi kina lolo at lola. Pero alam kong may bagong panganib na paparating. At hindi ko alam kung ang susunod kong hakbang ay ilalapit ako sa katotohanan o tuluyang ibabagsak sa dilim. Hindi ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ng babae sa sanga ng punong mangga na buhay pa raw ang nanay ko. Na hindi siya ang inaakala kong ina. Pero paano? Akala ko matagal na siyang patay. Iyon ang kwento nila lolo at lola. Iyon ang kinagisnan kong katotohanan. At kung totoo ang buhay pa siya, bakit hindi nila sinabi? Buong araw akong tulala. Napapansin na rin ni Ellie ang bigat ng iniisip ko, pero hindi siya nagtatanong. Marahil iniisip niyang ayokong pag-usapan. Tama siya, hindi pa ako handang sabihin. Kinagabihan, habang nakaupo kami sa may silong, si Lolo biglang nagtanong, napansin ko yung mutya mo mas nag-init tuwing gabi. May nararamdaman ka ba, Marco? Napatingin ako sa kanya. Gusto kong sabihin ang totoo, pero may bahagi sa akin na natatakot, hindi sa halimaw sa labas, kundi sa katotohanang baka ang pinaniniwalaan kong ligtas na tahanan ay may tinatago rin pala. Wala po, Lolo, sagot ko. Baka guni-guni lang. Umiti siya, pero hindi siya kumbinsido. Hindi guni-guni ang kutob ng isang taong ginising sa dugo at pangako, anya. Ang liwanag ng mutya, Marco, hindi yan basta-basta umiinit. May dahilan. At baka oras na para malaman mo kung ano talaga ang papel mo rito. Bago pa man ako makapagsalita, biglang tumayo si Lola mula sa kusina, dala ang isang lumang kahon. Inilapag niya ito sa harap ko. Akin to nung bata pa ang nanay mo, sabi niya. Dati pa naming gustong ibigay sa'yo, pero natakot kaming baka hindi ka pa handa. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Amoy na amoy ang amoy ng lumang kahoy at papel. Sa loob may sulat. May lumang litrato ng babae, bata pa siya, pero agad kong nakilala. Ang mukha ng nanay ko, kasing linaw ng alaala ng mga panaginip. At sa sulat, may nakasulat, kung nababasa mo ito, Marco, ibig sabihin ay lumalapit na ang oras. Hindi ako namatay. Kinailangan kong lumayo, hindi para iwan ka, kundi para iligtas ka. Ako ang sanhi ng sumpa sa dugo mo. Ako ang dahilan kung bakit sinusundan ka nila. Nanghina ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa sahig, yakap ang kahon, habang ang luha ko'y tuluyang bumagsak. Si Ellie, biglang lumapit at tinapik ang likod ko. Pare, ano man ang laman niyan nandito lang ako, sabi niya. Pero sa isang iglap, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Paano nalaman ni Ellie na sulat ang laman ng kahon? Hindi pa niya ito nakikita. Hindi ko pa sinasabi. Paano? Napatingin ako sa kanya. Tahimik lang siya, tila nag-aabang. Walang mali siya ang mukha niya, pero sa ilalim ng lamig ng gabi, may kakaibang kilabot akong naramdaman. Paano mo alam na sulat ang laman? Tanong ko, dahan-dahan. Hindi siya agad sumagot. Tumitig siya sa akin. Narinig ko kay Lolo, sagot niya, pero hindi ako kumbinsido. Kinabukasan, maaga akong nagising. Wala si Ellie sa higaan niya. Hinanap ko siya sa paligid, sa kusina, sa likod ng bahay, sa bukid. Wala. Pero may iniwang piraso ng papel sa mesa. Isang sulat kamay. Maikli lang, patawad, Marco. Hindi ko na kayang itago. Ako ang dahilan kung bakit natagpuan ka ng nililim. Matagal na akong taga-subaybay nila.
Pero mahalaga ka sa akin. Kaya ako lumayo. Hindi ko kayang saktan ka. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang pagkabigla sa pagtataksil niya, o ang pagkawala niya sa gitna ng unos. Parang tinanggalan ako ng hininga. Sa lahat ng pinagdaanan namin, sa lahat ng pagtitiwala ko siya pa pala ang dahilan kung bakit lumala ang lahat. Pero kahit galit ako, may bahagi sa akin na hindi makagalit ng buo. Kasi alam kong mahal niya ako bilang kaibigan. Siguro nga, kinain lang siya ng takot. Siguro nga, hindi niya kinayang maging ganap na kaaway. Tumalikod siya bago pa siya tuluyang madilim. Lalong naging delikado ang paligid pagkatapos noon. Parang lalong lumakas ang mga anino sa paligid ng bahay. Sa gabi, may mga tinig sa labas. Hindi na lang halakhak, kundi parang iyak ng sanggol, mga bulong sa wikang hindi ko alam, at minsan tinig ng nanay ko, tinatawag ang pangalan ko. Marco, tulungan mo ako, Aling Sela ang muling lumapit sa amin. May dala siyang isa pang mutya, isang mutyang bato, kulay itim na tila kumikislap sa ilalim ng araw. Sa dalawang mutya na ito, sabi niya, magkakaroon ka ng pagpipilian. Liwanag o dilim. Pero hindi mo pwedeng piliin ang pareho. At kapag pinili mo ang isa, hindi na mababawi. Napaisip ako. Ano bang ibig niyang sabihin? Hindi ko pa alam ang buong papel ko, pero bakit tila may hatak ang kadiliman sa akin? Bakit may bahagi ng puso kong nagagalit, nagtatanong, at gustong manumbalik sa kung sino ang dahilan ng lahat ng sakit na dinadala ko? Bata ka pa lang, binantayan ka na nila, dagdag ni Aling Sela. Anak ka ng isang piniling magdala ng apoy at ng isang nilalang na isinumpa ng kadiliman. Iyon ang totoo mong pagkatao. Nanlambot ako sa kinatatayuan ko. Parang biglang nawala ang lahat ng tiwala ko sa sarili. Ako pala kalahating tao, kalahating dilim. Kaya pala hindi ako matahimik. Kaya pala kahit hawak ko ang mutya ng liwanag, may bahagi sa akin na tila pinipilit akong lumapit sa anino. Ang ibig bang sabihin nito ay hindi ako pwedeng maging ganap na tagapagtanggol? Paano kung sa huli, ako ang maging dahilan ng pagbagsak ng lugar na ito? Habang patuloy akong binabagabag ng mga tanong, mas lumalala ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang nagbabantay kami ni Lolo, may liwanag sa kalangitan, isang uri ng apoy na bumagsak sa kalapit na gubat. Tumakbo kami ni Lolo papunta roon, at sa pinangyarihan ng pagbagsak, may nakita kaming palatandaan. Isang bilog na inukit sa lupa, may mga simbolong hindi ko maintindihan. At sa gitna nito ang kabibi ko. Wala sa lig ko. Wala sa bulsa. Paanong napunta roon? Bigla akong napatingin kay Lolo. Sa halip na gulat, may lungkot sa mata niya. Ito ang hindi ko sinabi sa'yo, Apo, Anya. Matagal na kitang alam. Matagal na naming alam kung sino ka. At hindi lang kami nag-aalaga sa iyo, binabantayan ka rin namin. Napaatras ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Kung sakaling hindi ka makontrol ng liwanag, sabi niya, kami ang huling babangga sa iyo. Parang nahulog ang puso ko sa sahig. Araw-araw, binibigat ng kapalaran ang balikat ko. Pero ngayon, hindi lang kaaway sa labas ang problema ko. Pati sa loob, pati mga taong pinagkakatiwalaan ko, may tinatago, may sariling dahilan, may sariling takot. Hindi ko na alam kung sino ang kakampi, sino ang kalaban. At sa ganitong estado, paano ko haharapin ang dilim kung ang dilim, nasa loob ko na rin pala. Ang hangin ay kakaiba noong gabing iyon. Tahimik ang buong paligid, pero parang lahat ng bagay ay nagbabadya ng panganib, ang mga dahon sa mga puno ay parang ayaw gumalaw. Ang mga alon ng ilog ay tila natigilan, at ang mutya sa dibdib ko'y umiinit ng husto, parang pinapaso ang balat ko. Nasa gitna kami ng gubat, kung saan bumagsak ang liwanag ilang gabi na ang nakaraan. Kasama ko si Lolo, si Lola, at si Aling Sela. Wala si Eli, at masakit pa rin ang pag-iwan niya, pero alam kong wala na akong panahon para ituon paroon ang damdamin ko. May mas malaking laban ang kailangan kong harapin. Marco, sabi ni Aling Sela, kapag nagsimula na ito, wala nang urungan. Ang makikita mo hindi mo na maaalis sa isipan mo. Pero kailangan mong harapin. Tumango ako. Kahit nanginginig sa takot, alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Lahat ng tanong, lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, hahantong na sa gabing ito. At kahit kalahating dilim ako, pipiliin ko kung anong bahagi ng pagkatao ko ang mamamayani.
Sa gitna ng bilog na inukit sa lupa, may unti-unting lumilitaw, usok, anino, at isang anyo na hindi ko kayang ilarawan. Parang katawan ng tao, pero parang walang laman. Ang balat niya ay kulay abo, ang mga matay dilaw na tila apoy na walang init. Tumayo siya sa gitna ng liwanag, at mula sa likuran niya, lumabas ang iba pa, mas maliliit, mas mabangis na nilalang na tila ginawa mula sa galit at uhaw sa dugo. Marco, anang nilalang, anak ka ng liwanag at dilim. Halika sa amin. Sumama ka. Sa dugo mo, muling mabubuhay ang lahing inalis sa mundo. Hindi ka nila tanggap. Pero kami ang totoong pamilya mo. Nang marinig ko yon, parang tinusok ang puso ko. Lahat ng galit ko, sa nanay kong nang iwan, sa lolo't lolang may tinago, sa kaibigang nagkanulo, parang gustong sumabog. May boses sa loob ng utak ko na nagsasabing, tama sila. Hindi ka kailanman naging isa sa kanila. Pero may isa ring boses, mahina pero matatag, ang nagsabing, hindi mo kailangang maging tulad nila para mapatunayan mong buka. Hinawakan ko ang mutya sa dibdib ko. Sumisigaw ang laman ng katawan ko sa init. Pumikit ako at iniisip ang bawat taong naniwala sa akin. Si Lola, na kahit mahigpit ay laging may lambing. Si Lolo, na tahimik pero laging andyan. Si Aling Sela, na kahit mahirap ipaliwanag, hindi nagkulang sa gabay. Kahit si Eli, na kahit nagkamali, hindi pa rin tuluyang iniwan ako. Lahat sila, bahagi ng mundong pinipili kong ipaglaban. Hindi ako sa inyo, sagot ko sa nilalang. Hindi ako dilim. Umugong ang paligid. Nagalit siya. Lumingon siya sa mga nilalang sa likod niya, at sa isang sigaw, umatake sila. Nagsimula ang labanan. Ang mga nilalang ay mabilis, parang hangin na may pangil. Tumakbo sila papunta sa amin, at agad na humarang si Lolo. May hawak siyang sanga ng kahoy na may mga ukit, isang uri ng sandata ng albularyo. Sa bawat palo niya, may liwanag na kumikislap. Si Lola, sa likod ko, may hawak na lumang dasal na paulit-ulit niyang binibigkas. Si Aling Sela naman ay may pulang alikabok na parang apoy kapag inihahagis sa mga nilalang. Ako, hawak ko lang ang mutya. Wala akong ibang armas kundi ang init sa dibdib ko at ang galit na nais kong gawing liwanag. Lumapit ang pinakamalaki sa kanila, ang nilalang na tinatawag ang sarili niyang agawe, ayon sa bulong ng mutya sa isip ko. Siya raw ang pinakamatandang nililim. At siya ang naggapos sa nanay ko noon. Gaya ng nanay mo, mahina ka rin, anya habang papalapit. Kaya kita palalayain. Sumama ka at hindi mo na mararamdaman ang sakit. Pero hindi ako umatras. Itinaas ko ang mutya. Sa isang iglap parang sumabog ang liwanag mula rito. Tinamaan si Agawe pero hindi siya napaatras, bagkus tumawa siya. Hindi sapat yan, anya. Kailangan mong pumili. Gamitin mo ang mutya ng dilim. Nasa dugo mo yon. At doon ko naisip baka hindi ito laban ng pag-iwas, kundi ng pagtanggap. Pagtanggap sa buong sarili ko, ang liwanag at ang dilim. Baka kailangan ko silang pag-isahin para malampasan ang lahat. Isinabit ko sa kabilang kamay ang itim na mutyang ibinigay ni Aling Sela, at sabay na humawak sa dalawang mutya. Sumakit ang buong katawan ko. Parang may apoy at yelo na naglalaban sa loob ko. Napaluhod ako. Sumisigaw ang isip ko sa sakit. Pero habang lumalaban ang katawan ko, may liwanag na unti-unting lumalabas mula sa lupa. Ang paligid ay tila huminto. Si Agawe biglang napaatras. Hindi yan pwede, tumayo ako, mabigat ang hininga. Ang dalawang mutya, pinagsama, ay naging isang ilaw na malaginto. Sa gitna ng liwanag, tumingala ako, at narinig ko ang tinig ng nanay ko, hindi galit, hindi humihingi ng tawad, kundi malumanay at puno ng pag-unawa. Anak, ikaw ang tulay. Hindi ka ipinanganak para mamili. Ipinanganak kang magkaisa. Sa isang hiyaw, itinulak ko ang mutya sa harap, at lumabas mula rito ang isang alon ng liwanag na tinamaan si Agawe at ang mga nililim. Isa-isa silang napasigaw, naglaho sa liwanag, parang usok na binura ng araw. Tumahimik ang paligid. Ngunit hindi pa tapos. Biglang nagdilim muli ang kalangitan. Mula sa pinakagitna ng bilog, isang pamilyar na anino ang bumangon. Si Eli. Pero hindi na siya si Eli.
Ang balat niya ay maitim, ang matay pula, at may mga bakas ng pagkabali sa katawan niyang tila pinilit buin. Marco, Anya, huli ka na. Hindi mo kami kayang wakasan. Ako ang huling nililim. Ako ang kabaligtaran mo. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Kaibigan ko siya. Kasama ko siya mula umpisa. Pero ngayon, nasa harap ko siya bilang huling hadlang. At sa kanyang likuran, unti-unti muling sumusulpot ang mga anino. Hindi pa tapos ang laban. At ako na lang ang natitira. Tumigil ang oras sa pagitan naming dalawa. Si Ellie. Ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang kaisa-isang taong naniwala sa akin nang walang tanong. Siya ngayon ang nakatayo sa harap ko, hindi na bilang kakampi, kundi bilang huling nililim. Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan. Gusto kong sumigaw, gusto kong tanungin kung totoo ba ang lahat ng to, kung wala bang natira, kahit kaunting Ellie sa kaloob-looban ng nilalang na nakatingin sa akin ngayon na may mata ng galit at uhaw sa lakas. Ako ang itinira nila para sa'yo, Marco, sabi niya, boses na hindi na niya, ako ang babalansing muli sa kadiliman ng mundong to. At para mangyari iyon, kailangan mong mawala. Hindi ako agad nakasagot. Nanginginig ang mga kamay ko. Sa loob-loob ko, gusto kong maniwala na sinusubukan lang niya akong takutin, na sa ilalim ng lahat ng ito, nandyan pa rin ang kaibigan kong dati kasama kong tumawa, magtago, at mangarap. Ellie, mahina kong bulong, alam ko, nandyan ka pa. Hindi ikaw to, labanan mo. Hindi mo kailangang tapusin to sa ganitong paraan. Tumawa siya, pero may lungkot sa likod ng kanyang tinig. Huli na ang lahat, Marco. Akala mo ba hindi ko sinubukang labanan? Akala mo ba hindi ko ginustong bumalik sa dati? Pero alam mo kung anong totoo. Mula't-mula pa, ginawa na akong piraso ng dilim. Nilapitan kita, hindi para makipagkaibigan, kundi para bantayan. Pero habang tumatagal naging totoo ang lahat. Kaya mas masakit ito para sa akin. Tumulo ang luha sa mata ko, sabay sa mga hakbang na palapit sa kanya. Kung naging totoo ang lahat, kung naging totoo tayong magkaibigan, bakit mo to ginagawa? Dahil kailangan, sagot niya. Dahil isa sa atin ang dapat mawala. Bigla siyang sumugod. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Sumabog ang anino mula sa katawan niya. Ang lupa'y yumanig at ang mutya sa kamay ko'y biglang sumiklab. Naramdaman ko ang init ng liwanag sa loob ko at ang bigat ng kadilimang sinisikil mula sa paligid. Tumama si Ellie sa akin, parang alon ng puot. Pero bago siya tuluyang makalapit, pinalibutan ko ang sarili ko ng liwanag. Tumigil siya, umatungal, tila nasusunog. Hindi kita lalabanan, Ellie, sigaw ko. Hindi kita kayang patayin. Ayoko rin, bulong niya, halos hindi na marinig, pero minsan, Marco, kailangan may sumuko. At sa huling saglit, tinanggal niya ang aninong bumabalot sa kanya. Tumakbo siya, hindi patalikod, kundi papunta sa liwanag. Papunta sa akin. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Sa gitna ng usok, ako na lang ang natirang nakatayo. Wala na si Ellie. Lumuhod ako, pilit hinahanap ang kahit anong bakas niya, pero walang natira kundi isang maliit na bato. Ang parehong batong ibinigay niya sa akin noon, isang simpleng piraso ng kabibe, na dati naming pinagtawanan at inakalang walang halaga. Pinulot ko ito, pinisil at tuluyang bumagsak ang luha ko. Sa gabing yon, nagwakas ang lahat. Ang mga nililim ay naglaho. Parang sinimot ng hangin. Si Aling Sela ay nawala rin, iniwan lamang ang mutya niya sa mesa namin. Si Lola at Lolo, unti-unting bumalik sa dating gawi, pero ramdam ko ang lungkot sa kanilang mga mata. Marahil alam nilang hindi na muling magiging gaya ng dati ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na akong tumulong sa mga taong dati tinatakot ng dilim. Pinuntahan ko ang mga baryo sa paligid, dinala ang liwanag ng mutyang pinag-isa. Hindi ako nagtuturo ng kapangyarihan, tinuturuan ko lang sila kung paano muling maniwala. Sa sarili nila. Sa kabutihan. Sa pag-asa. Sa mga tahimik na gabi, madalas pa rin akong nakatitig sa langit. Minsan, nararamdaman ko pa rin ang anino ng lumang takot. Pero hindi na ako natatakot. Hindi na ako nagtatago. Isang araw, may natanggap akong sulat mula sa isang lugar na malayo sa bayan namin. Ang pirma, ina mo.
Walang ibang detalye. Walang alamat. Pero sapat na yon. Tumayo ako, tumitig sa kabibe ni Ellie na lagi kong dala at mumiti. Hindi ko na kailangang hanapin pa ang lahat ng sagot. Hindi lahat kailangang malaman para maunawaan. Ang importante, pinili ko ang tama, kahit mahirap, kahit masakit, kahit nag-isa. At kahit wala na siya, alam kong isang bahagi ng liwanag ko ay galing din kay Ellie. Dahil minsan, ang pinakamadilim na nilalang ay siya ring nagbigay sa atin ng dahilan para magliwanag. At sa huli, sa kabila ng lahat ng nawala, ng lahat ng nasaktan, ng lahat ng kinailangan kong buhating lihim, may natutunan akong mahalagang katotohanan, hindi tayo hinuhubog ng kung anong lahi ang ating pinanggalingan, kundi ng kung ano ang pinipili nating panindigan. At minsan, ang pinakamatinding laban ay hindi sa pagitan ng liwanag at dilim kundi sa loob ng ating sarili.